Samahan niyo po ako sa aklat po ng mga gawa natin pong ituloy ang ating serye at pag-aaral. Acts chapter 23. Or Acts 22 verse 30. Acts chapter 22, verse 30. But on the next day, desiring to know the real reason why he was being accused by the Jews, he unbound him and commanded the chief priests and all the council to meet him. And he brought Paul down and set him before them. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay muling lumalapit sa inyo. Nawa ang Banal na Espiritu ang gumabay po sa amin para maunawaan po namin ang inyong mga salita. Ninais po niya ito'y pasulat kay Dr. Lucas. Nawa maunawaan po namin ang pinakalayon po nito. At sa aming mga buhay ay maitugma rin po sa inyong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Ako ay na-involve sa mga pastors sa mga tarem. Then meron pa pala akong mas malaking involvement, di ko alam, na yung association ng mga pastors sa Pangasinan. Ako dapat ang kanilang representative sa mga tarem dahil ako daw yung vice president ng association. Then, sumali ako at na-involve at gusto ko ma-involve sa mga under parole na karaniwan 2 taon yung nakalaan para sa kanila at inatasan kami na mag-Bible study. Then, sabi ng isang client po kasi ang tawag, Ito sa isang client, sabi niya sa akin, Pastor, puntahan mo yung taong ito, parang kasama sa yung mga tuturuan. Nagbalik po yan sa kasamaan. Hindi ko alam kung napasubo ako, nagagawin ko pati yon and get involved at magtuturo sa kanila. Mas madaling magturo kapag yung tao ay ready to listen at pakinggan ka lang. Ganun lang. Kaya lang ang tawag ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating sa balat ng lupa hindi para tawagin ang mga banal at dumating siya para sa mga makasalanan. Yun po yung encouragement sa akin that I should go on at ipagpatuloy po yung ganung gawain. Mahirap po siya. They have a lot of complaints. Nalaman ko na yung mga under probation sa mga tarem ay uma-attend ng 3 Bible study every month. Okay, isa sa PNP, isa sa MSWD, yung po yung equivalent ng DSWD, and then sa akin. Sabi ko, 3 pala yung na-attendan ninyo. Opo, sabi na, mga requirements po lahat yun. Kaya, where get I involved, yun po, kailangan ko magturo ng salita ng Diyos. Yun po yung ministry na I felt na gusto ng Diyos na aking gawin. Kaya na-involve po ako sa ganon. Si Pablo, mga kapatid, ay inatasan ng Diyos na mangaral at magturo sa lugar po ng Roma. Probably, ito yung malaking venue na kung saan siya ay makakapangaral ng salita ng Diyos in their midst. Kung ganun po yun, merong pinakamadaling daan para ayon nga sa aking ang opinion, mas madali sana kung total nandun na po siya sa Macedonia at patulong siya sa mga mananampalataya ng Philippi. At sila ay madaling makarating sa lugar po ng Rome at makipag-ibanghelyo. At least,
at least, meron na siyang contact na merong kapantay na level sa pagkamamamayan ng Rome ay ang mga taga-Pilipos. Lalo na kung merong Romano na nag-retire at nakatira sa Pilipos at siya ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mas magandang isama yon sa ministry sa Rome. Pero, iba ang layunin at pamamaraan ng Diyos. Paul must go through Jerusalem, then go back to Rome. Parang ang ating Panginoong Jesucristo, pwede silang hindi dumaan sa lugar ng Samaria nung siya ay may pupuntahan, but ang sabi niya, so John 4, I must go through Samaria. At nasave yung isang babae, at nasave yung buong community. Iyon ang pamamaraan ng ating Diyos. Ngayon, si Paul, padadaanin ng Diyos. As we move on sa ating pong pag-aaral, pag-uusapan po natin sa chapter 22 verse 30 hanggang 23 verse 11, Paul before the Sanhedrin. Nahati po yan sa tatlo para sa akin. Yung unang bahagi po niyan is the confrontation. That is in verse 30 hanggang chapter 23 verse 5. At yung verse 6 hanggang verse 9 is the conflict. Ang verse 10 to 11 is the consolation. The consolation. Parang kakaiba, no? Ay, papaliwanag ko po as I move on. Ano na ang nangyari? Nung binabasa at inaaral ko po yung part po na to ng Acts, hindi ko alam kung nagbibiro si Paul o may humor siya o may humor ang Diyos para ginamit ng Diyos yung kanyang humor o ni Pablo kung bakit nangyari ang 23. Yung unang bahagi po ng chapter 23. Hindi ko alam kung ang nakalagay kasi sa chapter 23, sinadya niya to. Okay? Sinadya niya. But I think para siyang may ginawa si Paul para magkagulo sila. Tingnan po na natin ang confrontation. Ito ang problema, mga kapatid, kung ako yung Roman consul, isa sa mga Roman tribune, ito yung pinakamalaki kong problema. Meron akong hinahawakang bilanggo, hindi ko alam ang kaso. Alam niyo ba yun? Sa Pilipinas, kapag kami ganon, may kaso, tapos si kinulong, hindi alam ang kaso, wala pang sinasabit na kaso, kailangan po siyang pakawalan ng bago siya, isang araw yata, di ko alam masyado yung batas doon. Pag hindi pinakawalan, illegal detention ang tawag. Kakasuhan yung pulis o kung sino man po yung nag-hold doon sa tao na yon. Kaya bawal po yon. Ngayon dito, yung Roman tribune, hindi niya alam ano yung problema. Nasa kanya si Paul, hindi niya alam ang kaso. Ito pa yung pinaka-problema, ito yung masakit sa kanyang problema. Romano yung kinuha niya. At hawak niya yung Romano, gusto niyang bugbugin. Sabi ni Paul, sandali lang bro, Roman ako, Romano ako, wag mo akong gagalawin, kakasuhan kita. Alam po yun ng Roman tribune, yung tribune, alam na magkakaroon siya ng problema doon. Nung malaman siya ay Romano, hindi niya pwedeng saktan. Alam yung problema ng tribune? Ano ba naman to? May nahuli nga kaming tao, di namin alam ang kaso. Nung pipilitin ko ng palabasin kung ano yung pinaka-issue sa kanya, Romano pala. Tapos yung problema pa niya sa pagka-Romano niya, mas malalim ang pagka-Romano ni Paul kesa doon sa tribune na si Lysias. Ang problema ni Lysias, nagbayad ako para ako ay maging citizen of Rome. Sabi ni Paul, I was born
as a Roman. Mataas ang dugo ko sa'yo, wag ka. Alam niyo, may mga ganun na mga issues. May problema na siya. Hindi niya pwedeng, kasi mga kapatid ganito, bugbugin mo yung tao baka sakaling umamin. Siyempre sa atin, hindi na pwede. Meron na silang human rights. Kapag ka nagpa-check up sa ospital yan, tapos may bugbog, pwede silang kasuhan kung sino yung umahawak sa kanila. Hindi pwedeng gawin nung tribune yon, lalo na Romano. Kung hindi Romano si Paul, okay lang. Mataas yung karapatan ng mga Romano. Ang solusyon na lang niya, pagharapin si Paul at yung Sanhedrin. Ang bigat, di maganda, Pastor, Sanhedrin. Yan nga yung maganda. Ang pinakapatas na namamahala dapat sa Israel, dahil hindi naman wala silang king at this time, dahil sakop sila ng Rome, is the Sanhedrin. Ang Sanhedrin ay merong malaking karapatan pag pinag-uusapan ng Rome. Binigyan sila ng Rome ng karapatan na pangunahan ang kanilang community, especially sa spiritual matters. Kung maalala niyo si Pilato, nung dinadala sa kanya si Jesus Christ, gusto niyang ibalik sa Sanhedrin. May sarili kayong batas. Bakit sa akin niyo binibigay itong problema na to? May batas kayo eh. You apply it to yourself. Simple lang ang sagot, crucify Him. May batas kayo, bakit ako ang pinoproblema niya? Ang sigaw nila, ipako siya. Kaya si Pilato nagugas ng kamay, kayo may gusto nito, hindi ako. Pero yung simpleng, sabi nila si Pilato kasi, Pastor, wala siyang paninindigan. Maintindihan niyo rin naman, yung hawak na lugar ni Pilato ay nagkakarayot. Kailangan siyang merong gawin. Kapag nagtuloy yung riot, matatanggal siya as governor. Pastor, si Pilato kasi walang paninindigan. Sandali, may riot eh. And besides, wala namang paki yung Rome kung mamamatay yung Jesus na pinag-uusapan sa community. Isa pa, hindi siya Romano. Anong problema ko sa Rome? Wala eh. Kahit naggawin ko na to, okay na rin. Pero makita nyo, nagugas siya ng kamay. Pero, sa pagkakataong yon, si Pilato ang naglagay ng caption doon sa taas. Yung lagi natin nakikita, Inri. He's the King of the Jew. Siya pa yung nagsabi nun. Can you imagine? At alam niyo ba kung saang libro naka-specify yun? Matthew. Kaya maintindihan niyo ang Matthew. Ang beginning ng Matthew, the genealogy of Jesus Christ who passed through King David. Pagdating niya ng Matthew 28, anong usapin? All authority were given unto me. Ang pinag-uusapan sa Matthew is King Jesus. Ano yung eksena na yun? Simple lang siya, no? Pero siyang naglagay doon, ito yung pinag-uusapan ninyo, the King of the Jews. Kaya mga kapatid, kahit si Pilato, ano issue nyo ba dito? Bakit crucify? Tapos inilabas niya yung pinakamalala at pinakamasamang tao. Ito na lang pinakamasama. At itong mabuting tao, mamili kayo. Ganun ka-wicked ang Israel, no? At ang pinili nila yung mas masama. Baka sabi niyo, Pastor, parang Pilipinas lang binoboto natin na gagawa ng batas, marunong pa kayong gumawa ng batas. Tapos akusin natin yung mga Hudyo na mahihina yung kokote. Pilipino, ganun din. Buti nga medyo nakapilin tayong mga tinutinong konting iba. Sana dumami pa sila. Pero anong nangyari kay Lysias? Ay problema, Romano to. Hindi ka mukha ng kay Pilato. Kung hindi Romano si Paul, pwede na itong bugbugin. Pabugbog niya, aamin din yan maya-maya. Wala, Romano eh. Oops, hindi pwedeng galawin. Romano, born as a Roman. Ang solusyon niya, tawagin ang Sanhedrin. It's the best way. Pinakapatas, meron kang high priest, meron kang Pharisees,
Grabe, no? And then meron kang Sadducees inside the group. Ganon siya kagaling, yung ganon siya kaganda. It's a balance between loose sect at yung conservative na sect na Pharisee ay magkasama sa Sanhedrin. Kung tutuusin niyo mga kapatid, balance talaga to. Maganda siyang, alam niyo ba yun? Kapag hahatol sila about the religion, you have the loose and the conservative, and you have the prophet of God, the high priest. Ang galing. Di ba maganda? Kahit yung ginawa niya. Kaya sabi niya, ito na, paghaharapin ko na lang para magkaroon ng magandang resulta. But on the next day, sabi sa 13 and chapter 22, desiring to know the real reason why he was being accused by the Jews, he unbound him, Romano kasi, and commanded the chief priests and all the council to meet. And he brought Paul down and set him before them. Ito na yung, alam niyo ba, ito yung pagkakataon ng Sanhedrin, ipakita ang kanilang dangal as a group. Tapos magsasalita si Paul. Sabi niya, and looking intently at the council. Alam mo ba yung looking intently, may issue pa yan. Pag binasa niyo ibang commentary, may issue. Pastor, kaya looking intently yan kasi daw malabong mata ni Paul. Kaya maintindihan natin, ayon sa Galatia, malabong kanyang mata. Parang hindi naman ganun, no? Looking intently at malabong kanyang mata. Mga kapatid, titigan na ng ibig sabihin nito. He's so serious about what he will say. At tinitingnan niya sa mata, tinititigan niyang mabuti ang Sanhedrin. Marami to mga kapatid. Kung kompleto to, 73 to ang pinag-uusapan natin. 73 persons. Ang pinakamaliit na number at gathering ng Sanhedrin ay 25. Kaya dito konting tao, hindi to yung kausap lang niya si high priest, tapos meron lang siyang konting mga alalay na mga tao doon sa likod, parang barangay lang si kapitan, tapos yung 7 counselor, hindi po ganito to. Tapos nandun lang yung isang secretary, tagasulat ng pag-aawayan ng 2 party. At this time, Paul and Sanhedrin. At nakatingin ang tribune. Tingnan niyo how Paul addressed them. Paul said, brothers. Mga kapatid, hindi simple line. Dapat ang ginamit na linya ni Paul, pwede teachers. Kasi mga Pharisees and Sadducees sa mga nandyan. When Paul used brothers, merong idea na sinasabi na magkababayan tayo, one. Meron din po yung idea that he is at par with them o kapantay niya to. Dahil si Paul ay isang Pariseo like them. Kung umusad na yung mga panahon, maraming kaedad si Paul sa time na to na nasa Sanhedrin. Kaya ina-address na sila, brothers, we are one. Magkahudyo tayo. Hindi po ito yung parehas sila magkasama sila sa pananampalataya. Magkahudyo tayo. Isa po yun. Or we are at par. I have lived my life before God in all good conscience. Up to this day. Ang bigat ng line, ano? Alam niyo, mga sinasabi niya, namuhay ako ng mabuti ayon sa aking konsyensya sa harapan ng Diyos. Kaya na sabihin yun? O kung ikaw, kaya mo sabihin, this is how Paul describes himself. Namuhay ako ng may kabutihan ayon sa aking konsensya sa harapan ng Diyos. Ito ang sagot ng high priest. And the high priest Ananias
commanded those who stood by him to strike him on the mouth. Ito yung utos ng high priest. Tampalin mong bunganga niyan. Hindi to biro, mga kapatid, hindi to sinampal lang siya na para saktan. Sa bibig po ito pinatama. Ano yung salitang sinungalngal? Alam, kapangpangan ba yun? Nagsasalita siya tapos papasakal mo yung bunganga niya ng something. Yung sinungalngal po yung tawag doon. Hindi naman siya ganon. Pero pinasampal po yung bibig. Hindi dito sa pisngi. Strike him po yun. Simply strike him. Sasampalin po yun. Pero ito sa bunganga po, sa bunganga. Sa bibig po siya sinampal. Ang idea is para tumahimik siya. Isipin niyo how he stand with himself. Saan siya naninindigan si Paul? Sa panahon na siya ay kasama ng mga Pariseyo, sa kanyang mabuting konsensya, ginawa niya kung ano yung alam niyang tama sa kanyang paningin. Aawayin niya lahat ng Kristiyano sa balat ng lupa, manindigan lang siya sa Jewish belief. After that, nanindigan siya, nung siya born again, nanindigan siya sa kanyang pananampalataya at sa kanyang kakayanan, gagawin ang lahat para sa Diyos. Yun po yung kanyang sinasabi sa Sanhedrin. Pero yung high priest, hindi siya na-satisfy. Before I will move on, si Ananias ay hindi po si Anas. Iba po yung Anas na nandun sa ating nung pinag-uusapan ng Panginoon sa Kristo to crucify, tapos nandun si Caiaphas na isang high priest. Hindi po to parehas na Anas, tapos iba rin po yung Ananias dito. Sikat si Ananias sa Roman government. Ito ang pinaka-corrupt na high priest na kanilang na-encounter. Okay. Pinakamukhang pera. Dumating yung panahon na kinasuhan po yan ng Rome. Pagkatapos, siya ay tinanggal siya ng Rome as high priest, kaya lang wala siyang hold doon. Then kailangan siyang ibalik as high priest. Ito ang pinaka-wicked na high priest na meron. But we don't have much story. Ang meron po tayong istorya at nagkukwento patungkol sa kanya ay yung Antiquities ni Josephus. Yung writer sa panahon na ito, na Jewish writer. At nagsulat siya patungkol at nabanggit po niya yung kanyang pangalan. Yan daw isa sa pinakamasamang high priest na nagkaroon ng Israel. Kung naalala nyo si Samuel at yung high priest sa kanyang time, hindi yung high priest ang wicked, but his children. Si Samuel is a good prophet, yung mga anak niya ay merong kasamaan, but Samuel is good. Pero si Ananias, siya mismo ang masama. Ito yung pinakamasama daw na high priest na nagkaroon sila, at least sa Roman time, ayon kay Josephus. Kung ikaw ang gagawa ng ganito, how would you respond? Ang problema, hindi niya alam ni Paul kung sino itong kausap niya. Mukhang matagal na siyang nawala, napalitan yung high priest, at hindi niya alam kung sino. Baka hindi niya alam yung kasaysayan at how it works. O kung sino na yung naipalit. Dapat aware siya, yung hierarchy ng high priest, nanggagaling lang naman yan sa line of Aaron. Dahil matagal po siyang nawala, at least meron siyang dalawang taon sa Ephesian Church at ayon sa istorya bago siya nakabalik sa Jerusalem doon sa unang part ng Acts. Siya ay nag-stay pa sa Arabia for about 3 years. Ay mahaba-haba na yung time na wala siya. Hindi niya alam ang kausap niya is nagpasampal sa kanya is the high priest. Matapang talaga si Paul. Sabi ni Paul, and then Paul said to him, God is going to strike you, you whitewashed wall. Hindi sa joke, Magbo-boxing na po ito.
Right? Pag, imagine it, how it works. The Sanhedrin, ang pinakamakonte is 23 to 25 at ang pinakamalaki nila ay 73 or 71. Nakaharap lahat yon kay Paul. Di niya alam he's the high priest. Then nandun lang naman yung tribune, pero may tambay ano. Tama ba? May tambay. Yung bystander. Sinampal siya. Tapos sumagot. Hindi to isang simpleng sagot. Alam mo pag sinabing whitewash wall, nakakapunta na kayo siyempre sa sementeryo, ano? Hindi po yung nakalubog sa lupa yung patay. Yung merong tipong apartment o kaya pag nasa public cemetery kayo, yung patong-patong. Ang paborito nating pintura, white. Okay, that's yung wall niya white. Pero sa loob po nun ay puro kasamaan. O nababahong, naaagnas na laman kung hindi pa naubos ng bakterya yung laman, naaagnas na laman ang meron. At mabaho po yun. Yun ang description ni Paul. Pag sinabi niya sa high priest, you whitewash Paul. Ganun kabigat po yung galit ni Paul sa high priest nung pinatampal po yung kanyang bibig. Kaya pag imagine natin yung eksena, alam mo yun? Tapang niya sabihin yun, ano? Matapang niya sabihin, you whitewash wall. Tapos sinagot pa niya, you are sitting to judge according to the law and yet contrary to the law, order me to be struck. Kaparte ka ng Sanhedrin tapos pinasampal mo ko? Mga kapatid, may point ba si Paul? Yes. Anong sinabi niya that word na dapat siyang isang pasampal ng high priest? Wala. Dapat nandun lang siya to listen. Pakikinggan lang. Ano ba yung issue mo? Sige, pakinggan na natin. Bakit ka nandito? At Sir, bakit niyo kami tinawag para dito? Pag aksayan namin ito ng oras, o sige, magsalita ka na. Wala pa, isang linya pa lang siya. Ginasampal na siya. Tapos sabi ng verse 4, ito na yung nangyari si Paul. Those who stood by said, would you revile God's high priest? Mga kapatid, see the attitude of Paul. Minsan, yung ibang mga mananampalataya, kapag hindi nila karelihiyon, they despise yung mga tao. Pag hindi nila ka-religion is they don't listen to them at ang tingin lang nila sa kanila ay mga masasamang tao at hindi sila parte ng grupo nila, then they are wicked. Or hindi worth to listen. Ito yung sagot ni Paul. It is so humbling. Verse 5. And Paul said, I did not know, brothers, that he was the high priest. Magkukot pa siya ng line. No. At kukuha siya ng linya mula sa Exodus chapter 22. Anong sabi niya? You shall not speak evil of a ruler of your people. Mga kapatid, masama yung high priest. Nasabi ni Paul, sama siya. Tapos hahatol ka nang hindi pasasampal mo ko, hindi tama ang iyong hatol. Kung paano po yung kababaang loob niya, hindi nga dapat ako magsalita ng masama sa aming ruler. Dapat doon siya sinampal ang sinabi ng whitewash wall. Dapat doon siya sinampal nung katabi niya, oy, hindi mo pwedeng sabihin yan.
he's a ruler. He's the ruler. Siyang ruler ng Sanhedrin. Dapat doon sa pinasampal, pero wala pa, sinampal na siya. But anyway, the story will continue. Ano nangyari pagkatapos? Ito na po yung conflict. Confrontation pa lang sila. No? Wala pang issue. No? Hanggang ngayon walang issue. Alam niyo ba yun? Ang issue kay Paul ay nagdala siya ng Gentile sa loob ng temple. Alala niyo pa? Yan ang issue. Nagdala siya at ipinagkakalat ito na ang batas ng Israel, ang Torah, that's the sinulat ni Moses, at ang templo ng Israel ay wala ng halaga. Yun ang kanyang ipinagkakalat ayon sa mga chismoso na galing sa Asia Minor para sirain si Pablo sa Jerusalem. Ngayon, di ba nila natitake up? Napansin niyo ba? As we move on, wala pang issue na natitake up. Hindi pa nila yan natitake up to this point. And then in verse 6, there will be a conflict. Ano mangyayari? Ito yung sinasabi ko, parang nagbibiro ba siya or humor ba ni Paul o humor ito ng Diyos? Sabi niya ni Dr. Lucas, when Paul perceived that one part were Sadducees and the other Pharisees, he cried out in the council, "Brothers, I am a Pharisee, at anak ako ng isang Pariseo. It is with respect to the hope and the resurrection of the dead that I am on trial." Tutuloy ko lang po yung pagbasa kasi mayroong mga linya dito na pinapaliwanag kasi ni Dr. Lucas yung kanyang punto kung bakit niya pa inilagay ito dun sa kanilang confrontation o sa conflict. And when he had said this, a dissension arose between the Pharisees and the Sadducees, and the assembly was divided. For the Sadducees say that there is no resurrection, nor angel, nor spirit, but the Pharisees acknowledged them all. Ito na po yung istorya, para maintindihan po natin. Ang maganda kay Dr. Lucas at this time, ililagay niyang paliwanag yung linya ni Paul. No, yung nagsabi si Paul ng linya tapos linagyan niya ng explanation. Ito po yung sinasabi ko pinag-away ni Paul ang Sanhedrin. No, pinag-away sila. Sabi na, Pariseo kalahati, Saduceo yung kalahati sa inyo. Sige. Ito ang issue. Di naman to issue, di ba? Tama ba? Ito yung issue. O isa to sa mga issue kasi sinasabi niya ang Panginoong Jesucristo ang tagapagligtas at meron tayong resurrection. Kaya ang sinabi niya, nandito ako sa trial na to, at ako'y sinusubukan dahil ako ay naniniwala sa resurrection of the dead. Yan din ba ang issue ng mga mananampalataya in our days? Ang pinagkaiba ng Kristyanismo, ang hindi mananampalataya, ang akala niya pag namatay siya, rest in peace. Tapos na, wala nang mangyayari, etc., etc. Ang mananampalataya ay naniniwala na mayroong resurrection. Dahil kung wala tayong resurrection, mga kapatid, sayang ang pagpapagal natin at pagtitipon sa balat ng lupa. Dahil pagkatapos ng kamatayan o dumating man ang ating Panginoong Jesucristo na buhay tayo, meron pang naghihintay sa atin, the new heaven and the new earth. O ang issue ng new heaven and new earth is, gagawa ba ang Diyos ng bagong daigdig at bagong langit? Ayon sa isang theologian, o gagawa ang Diyos, aayusin lang ang bagay na ito. There will be a new renewed heaven and a renewed earth.
kung paano ang isang mananampalataya kapag siya nanampalataya sa Diyos, he become a new man. Sa renewed man. Baka ganun din ang gagawin, sabi niya. But anyway, yung ating hope, there will be a new heaven for us and a new earth. Dahil kapag nandito ka sa mundong ibabaw, ba't ng hirap ang meron? Kahit yung sabi ng kanyang description, ang buhay dito sa digit, ba't ng hirap? Okay na tayong umabot ng 70. Sipin niyo kung ipuprolong ng Diyos ang life mo dito sa earth, ganun kahirap yun. Minsan sinasabi natin, Pastor, mabalad sila in those days kasi mahaba ang buhay. Come to think of it. Isipin natin ito mga kapatid. Ikaw, gusto mo bang mahaba ang buhay mo? Siyempre, Pastor, sige. Kung 200 years old, kanong gagawin mo dito sa earth? Alam ko yung 80, 100, 100,000 ako, Pastor. Oo. Sabi nga nung isang polis nung kausap ko ng Friday, Sir, ikaw ba kasi yung kaibigan kong polis nag-retire na, no? Yung lagi kong kausap pag nagtuturo ako sa PNP. Nag-retire na pag-usapan namin. Sabi ko, ikaw sir, kailan ka magre-retire? Next year, Pastor, sabi. Ilan taong ka na ba? 48. Ba't ka magre-retire ng 49? Kahirap-hirap, Pastor eh. Para ma-enjoy ko naman yung aking pension. Balikan ko po yung 200 years old. Ma-enjoy nyo ba yung pension nyo sa SSS? 10,000 po yun. Magkano yung maintenance? 8,000. Tapos may 2,000 ka pang pambili ng bebel gum na lang. Yung Coke baka 50 pesos na yung ganito kaliit. Ba? Kasi bumibili kami ng Coke, 50 centavos lang 12 ounce. Naku, lumalaman na tuloy yung edad ko ay. Tapos ngayon, yung 12 ounce, tatanungin ka, nakaboteng plastic. Diba, no? Pagka nakaboteng plastic, 13. 8 ounce yun. Pagka ganito, 15. Lugi pa rin, no? But, pag mula ngayon, naabot ka ng 200 years old, magkano na? Yung bigas, hindi na po 20. Ngayon, 20 na yung binlid. No, pagkain ng manok at saka ng aso, pandagdag sa dog food. Gusto mo pa, dinorado, 200 each na yon. Kaya yung 2,000 mo, 10 kilong bigas lang. Bagay, ikaw lang ang kakain, 3 butil kada araw, kakasya na siguro yon. Kaya ilugaw mo na lang, then will be good enough. Pero ang Diyos won't prolong that. Kaya yung hindi ganun kahabang buhay is a blessing of the Lord in our days. Tapos mag-aircon ka pa, kainit-init. Pag dumapo na si March, cancel yung klase ng school kasi mainit. Ikaw nasa bahay, naiinitan din, lalo nang iinit kasi marami pang punong puputulin dahil marami ng bahay sa balat ng lupa. Alam yung paborito ko lugar sa mga tarim ay yung plaza ng mga tarim. Kasi daming puno. Parang malapit nang maubos. Dati, pag magba-Bible study ko, kaya ko lakarin, di man ako pinapawisan Ngayon, di na, no? Naintindihan niyo po ko, lalo na kung nakapagtagal kayo sa isang community. Mga kapatid, yun ang ating hope. Pagkatapos nito, ang pag-asa mo, makasama mong Diyos. Sabihin natin, masama, maaga namatay. Kung Kristiyano, natutuwa yun Bakit? Kasama niyan Diyos Ang agony lang ng death ng mananampalataya, paano yung iiwan ko? That's the agony. Pero yung mamamatay siya, tas hahatulan mo, yan, magang namatay, kinalaban ako Hindi ba mas lamang siya? Bakit? Kasama niyang Diyos O ikaw, sinong kasama mo? Kalaban mo ang Diablo, yung sarili mo at yung sinukob. Siya, wala siyang kalaban. Kasama niya yung Diyos. Hindi lamang yung unang namatay, na mananampalataya. Tama.
Naintindihan niyo ba yun? Bisa akala ng iba is, maaga yan. Kasi sabi, mabait kaya magang kinuha ni Lord. Hindi ba advantage yun? Yung masama pinatagal dito, dadanasin niya yung init ng mundo, yung corruption ng gobyerno, tapos na-high blood ka, pero naghihintay ka ng ayuda at nang ibabayad bago eleksyon. Pero nagko-complain ka sa gobyerno, pero naghihintay ka ng korupsyon. Alam mo yun? Tapos, ayaw mong pumila, kailangan mong magmadali. Pag naunahan ka ng mayaman, nagagalit ka kasi pinauna siya, etc., etc. Yun ba yung gusto natin? We want the king and the best king. At yun ang ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung hope ni Paul. Yung problema ng Saduceo, mga Saduceo, nagpapayaman sa mundong ibabaw, kumukonekta sila sa gobyerno para marami silang karapatan. Yun po yung mga Sadducees. Ito yung mga religion na konektado sa politics. Sadducee style po yon. Pero masama ang kanilang sistemang pamumuhay. That's Sadducees. Ang Pharisees, hindi sila nagkukonek sa gobyerno, pero gobyerno nakikipag-ugnayan sa kanila. But they stand on their being conservative. Pharisee po yon. At naniniwala sila sa resurrection at mayroong spirit. Ngayon si Paul, Pariseo. Isa sa pinag-aawayan ng Pariseo at ng Saduceo ay resurrection. Gagamitin ito ni Paul. O sige nga, tingnan ko nga anong gagawin nyo ngayon. Pariseo ako eh. At ngayon, ang pinag-uusapan dito is yung resurrection of the dead. O, di may nagkagulo nga sila. Ang ganda ng istorya, no? Tapos tutuloy po natin. Natatawa ako na binabasa ko po at inaaral ko po siya. First time. Ito ang verse 9. Then a great clamor arose, and some of the scribes of the Pharisees party stood up and contended sharply. We find nothing wrong with this man. O, di ba? O, di acquit na siya, no? Tama ba? Alam niyo yung kakatawa yung story. Biglang sila nag-aaway. We find nothing wrong with this man. What if a spirit or an angel spoke to him? Ba't dumami nagka-compete na? Meron pa siyang message from God, which is may message nga naman. Verse 10. And when the session became violent, the tribune, afraid that Paul would torn to pieces by them, commanded the soldiers to go down and take him. That's the consolation. Ano nangyari mga kapatid? Sa verse 9, nagkaroon sila ng conflict. Palagay nyo ba, buo pa yung damit ni Paul? Buo pa kaya yung damit ni Paul? Maayos pa kaya yung damit ni Paul? Anong itsura ni Paul bago siya kunin ng tribune? Alam niyo, nag-aaway sila. They are there to judge. Ngayon sila na nag-aaway. Apuntahan ko na po yung consolation. Sabi na, when the dissension became violent, the tribune afraid that Paul would be torn in pieces. Parang hawak si Paul sa kabila, tapos hawak nung kabila si Paul. Alam niyo yun? Is it a joke? Dito ka ba? Dito ka! Dito ka! Walang kasalanan eh. May kasalanan yan. Walang kasalanan. At si Paul yung inihila doon. Ayun po yung itsura noon. O, kita niya na. O, para kayo nanonood ng TV na merong nag-aaway tapos pinag-aawayan nila nung dalawang mag-asawa, yung dalawang babae, yung asawang lalaki, yung mga lalaki, pinag-aawayan yung babae, inihila at malapit na siyang mahati. O, yun po yung issue nito. Ano yung consolation? O, baka mawarak-warak na si Paul at magiwalay yung kamay tsaka paa. Kinuha na siya ng council. Ng tribune. Binalik sa barracks. O, balikan natin si Lysias na tribune. Yung Roman tribune. Ano kaya naiisip niya pagbalik niya sa barracks? Kumuha ako ng judge nila para akusahan yung taong ito. Ngayon wala akong napala. Sila pa'y nag-away. Alam niyo yun? We have all planned. Baka sakali, wala. It's beyond our rules kasi ang rule nila, pag pinag-aawayan, do sa una is the temple.
Kumuha siya ng Sanhedrin, the Pharisees who knows the Old Testament and also the Sadducees who knows the Old Testament but slack on it. Maluwag ang kanilang paninindigan sa Old Testament. At ito ang judge sa spiritual matters ng Israel at wala akong napala. Ito pa yung consolation ng Diyos. Aside from God protecting Paul from the Sanhedrin, o sa pag-aaway ng Sanhedrin, verse 11, the following night the Lord stood up by him and said, take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome. May napansin ba kayo sa line ng Diyos? Si Paul humarap sa tribune, humarap sa Sanhedrin, nag-evangelize. Humarap siya sa maraming tao. Naalala niyo, nag-request siya doon sa tribune, can I speak? By the way, yung pangalan ng tribune is Lysias. Sabi ni Lysias, go on. Sige, magsalita ka sandali. Salita ka. Dahil sinabi na, ganito ako naligtas eh. Ito yung ginawa ng Diyos sa akin in the process. Naglalakad ako. Alam niyo, nandun na siya nag-evangelize pa rin. Kaya sabi ng Diyos, nag-evangelize ka dyan. Ganyan din ang gagawin mo sa Rome. Ang masakit, pinadaan muna siya ng Diyos dito. Ganun kahirap yon. Merong madaling daan, sabi ko nga sa inyo, using my own understanding, from Macedonia to Rome is the shortest and the easiest way. Pero sabi ng Diyos, dadaling kita sa Rome, akong bahala, pero padadaanin mo na kita ng Jerusalem. Pabubugbog muna kita dyan, tapos ibabalik kita doon. Huwag kang mag-alala, sundalo pa'y maghahatid sa'yo doon. Ganun po siya kabigat para lang mapagawa ng Diyos yung mission ni Paul. Ganun yung hirap na pinagawa sa kanya. Galing ng Diyos, ano? At sometimes meron mga ganitong break sa buhay ni Paul. Okay, let's give a little break. Paggawain natin sandali yung Sadducees and Pharisees. Ano sinabi na? I'm a Pharisee. Nagkagulo nga, ano? Nagkagulo. Pero ito yung daan, mga kapatid, he will go to Rome. Kaya, yung ministry natin sometimes has a different path aside from our own ways of doing things. Misa meron tayong mga sariling plano na ito yung gagawin natin and we'll accomplish this. Pero ang Diyos iba yung paraan. Maraming ganyan sa Proverbs. May plano tayo, iba ang direksyon ng Diyos. Katulad nito. Ulitin ko, sabi ko nga, kung ako, Paul, Macedonia, Rome. The easiest path. Pero sabi ng Diyos, hindi yung path ang gusto ko. Dito tayo. At magsisimula tayo sa Roman soldiers. At yung Roman soldiers ang magkakalat ng gospel para paabutin. From Rome to Spain to the Philippines. From Rome in Europe, and the Huguenots will go to America and build Harvard and other schools. Christian Bible School. And then sasakupin tayo ng Amerika at dadalhin ang Biblia sa Pilipinas. Si Dr. Lalab, na Catholic priest, ay binalik muna sa Spain bago niya i-translate ang Pangasinense at hihatid dito sa Pangasinan. The first, unang translated sa Pilipino ay Pangasinense at sa Pangasinan pinadala. Di ko alam kung Lingayen o Dagupan yung daungan nun na pinagsimulan. Pero ang isang sigurado, sa kalesa nilagay yung mga Pangasinense Bible. Nalok.
Gospel of Luke ang nauna. Kaya mga kapatid, sino ba makakaakala na meron bang mas mabilis na daan? Oo, Southeast Asia, sa Middle East, Southeast Asia, ang lapit eh. Europe muna ikot yun eh. Europe muna, tapos sasakupin ng Europe. Tapos yung mga Huguenots, tatakbo sila ng Amerika at aawayin muna nila yung mga Indians. Tapos may establish yung kanilang mga Bible school and then eventually darating sa Pilipinas yung gospel through them. Yung mga Spaniards, kaya dumating po yung Catholicism, Rome, Spain, tapos pupunta sa atin. Yan po yung process ng Diyos. At para lang umabot sa atin, pwede namang Middle East, o tapos gusto niyang dumaan ng Japan, o kaya punta na kaagad ng Pilipinas, o tawid ng China, mas malapit. Pero ba yung process ng Diyos? Kaya mga kapatid, tayo, alam mo yun, yung pinapagawa kaya ng Diyos, maganda kayo panalangin natin, Lord, ano yung gusto mo ipagawa sa akin in the ministry? I like this path. Ito yung gusto kong daanan eh. Pero ikaw, anong kalooban mo para sa akin? On doing so. Para ako makapaglingkod sa iyo. Nawa mga kapatid, in the process of our life, makita natin how it works. Ano yung mission mo sa Diyos na posible niyang ibinibigay sa pinapabigat sa iyong kalooban? There is a shortcut for us. Pero para sa Diyos, there is another path para makarating tayo dyan. Panalangin natin na magawa po natin yun. And we have to trust the Lord in everything. Dahil siya nakakalam ng lahat ng plano at kung paano tatawagin ang kanyang mga hinirang. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po at ang gospel ay lumaganap at umabot din sa amin. Kung paano umabot is a long way but it is your way para umabot po sa amin. Minsan, merong nakakatawang istorya pero ang lahat ng yun ay ginawa ninyo para ma-accomplish po ninyo. At si Paul ay dadaan sa Jerusalem at siya ay makakarating ng Rome. Dahil yun ang paraan na gusto nyo. Nawa ganun din sa mga gusto nyo pong ipagawa sa amin. Merong madali para sa amin. Pero yung nais po ninyong ipadaan sa amin, tulungan nyo kami na makita po namin ito at magawa po ang inyong ministry sa balat ng lupa para kayo mabigyan po ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.